Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nahuli ng Bureau of Immigration o BI sa Zamboanga City ang isang Malaysian na iligal na pumasok sa bansa. Kinilala ang suspect na si Hikien Tong, 32 anyos, na kasama sa listahan ng mga blacklisted na dayuhan. Matapos nito, kasalukuyang nasa BI detention facility ang dayuhan habang isinasagawa ang deportation proceedings. Bilang suporta sa mga dating persons deprived of liberty o PDLs, opisyal nang lumagda ang Bureau of Corrections o BUCOR ng 2 kasunduan upang patatagin ang kanilang layunin. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-30 taon ng National Correctional Consciousness Week, lumagda ang Bureau of Corrections o BUCOR ng 2 Memorandum of Agreement o MOA para sa pagpapabuti ng suporta sa mga dating Persons Deprived of Liberty o PDLs. Kasama sa mga kasunduan nito ang Unified Aftercare Referral Monitoring System at program at isang kasunduan sa BP1 Foods Incorporated upang magbigay ng trabaho sa mga dating PDL. Ang mga kasunduan ay naglalayong suportahan ang muling pagsasama ng mga dating PDL sa lipunan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dumalo rin si kaganapan sina DOJ Undersecretary Deo Marco, General Gregorio P. Katapang Jr. at iba pang mga opisyal. Ayon kay Katapang, ang mga kasunduan ay nagbibigay katiyakan sa maliwanag na hinaharap ng BUCOR. Bahagi nito isinagawa rin ang isang job fair para sa mga dating PDL upang magbigay ng oportunidad sa trabaho. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, humihingi ng saklolo ang ilan sa mga kababayan nating apektado ng lampas tao o abot dibdib na pagbaha dulot ng pag-ulan na dala ng Tropical Storm Christine. Ilang kabahayan ang inanod at pinasok ng tubig baha sa rehiyon ng Bicol. Bukod sa flash floods, nakaranas din ng landslide ang mga apektadong rehiyon sa bansa. Humihingi naman ng agarang tulong at rescue operation sa mga residente na bigong makapagsalba ng kanilang mga gamit at hindi makalikas dulot ng matinding pagbaha. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, lahar mula Bulkang Kanlaon, posibleng umagos dulot ng bagyong Christine. Lampas dibdib na baha dulot ng bagyo, naranasan sa iba't ibang panig ng bansa. VP Sara handang sumailalim sa neuropsychiatric exam at drug test. Pondo ng NIA ilalaan para sa makabagong kagamitan at modernisasyon sa sektor ng agrikultura. MMDA patuloy ang koordinasyon sa mga lungsod para sa kahandaan sa undas. Kokoy De Santos ikinatuwa ang pagkasama ng kanyang 2 film entries sa MMFF. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matagumpay na isinagawa ng Makati ang parangal para sa mga graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ito'y pinangunahan ni Congressman Luis Campos at Mayor Abby Campos kasama si Congressman Kid Peña kung saan 211 Makatizens ang graduate. Ang seremonya ay nagsisimbolo ng malaking pagbabago at tagumpay ng benepisyaryo sa kanilang pamumuhay. Sa iba pang ulat, kamakailang tumanggap ang Philippine Coast Guard o PCG ng uncrewed surface vessel mula sa UNDC GMCP upang masugpo ang krimen sa karagatan. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Formal na tinanggap ng Philippine Coast Guard o PCG ang Shanaka 93 Class Unscrewed Surface Vessel o USV mula sa United Nations Office on Drugs and Crime Global Maritime Crime Program o UNODC GMCP ngayong ika-22 ng Oktubre.
Ang nasabing USV ay tutulong sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga barkong sangkot sa iligal na gawain, lalo na sa timog na bahagi ng bansa. Ayon naman kay Regional Program Coordinator Shanaka Jayasekara, ang PCG ang kauna-unahang Coast Guard sa timog silangang Asya na mag-deploy ng ganitong teknolohiya. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Admiral Ronnie Hill Gavan sa UNODC para sa kanilang patuloy na suporta. Pahayag pa nila, gagamitin ng USB sa mga surveillance mission ng Coast Guard Fleet. Dumalo rin sa nasabing seremonya sina Rear Admiral Hostilio Arturo Cornelio at iba pang opisyal ng PSG. Ang teknolohiyang ito ay bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa mga maritime borders ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang paghahanda sa magiging epekto ng pananalasa ng Bagyong Christine, ay tiniyak na ng Philippine Red Cross o PRC ang mga volunteer at kagamitan nito para i-deploy. Kabilang dito ang mga rescue vehicle, ambulansya, food truck, water tanker, welfare desk at first aid station kung saan nasa higit 2 milyon naman ang volunteers. Ipinabatid naman ng PRC sa publiko na bukas tawagan ang numero nitong 143 para sa anumang tulong. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Lahar mula Bulkang Kanlaon, posibleng umagos dulot ng Bagyong Christine. Lampas dibdib na baha dulot ng bagyo, naranasan sa iba't ibang panig ng bansa. VP Sara handang sumailalim sa neuropsychiatric exam at drug test. Pondo ng NIA ilalaan para sa makabagong kagamitan at modernisasyon sa sektor ng agrikultura. MMDA patuloy ang koordinasyon sa mga lungsod para sa kahandaan sa undas. Kokoy De Santos ikinatuwa ang pagkasama ng kanyang 2 film entries sa MMFF. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sinuspindi na rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o ang Number Coding Scheme ngayong araw ng Miyerkules, 23 ng Oktubre. Ito ay kasunod ng anunsyo ng Malacanang na walang pasok sa lahat ng gobyernong tanggapan maging ang klase sa lahat ng antas sa buong Luzon dahil sa pag-ulan na dulot ng Bagyong Christine. Kumpleto na ang 10 Metro Manila Film Festival entries para sa darating na Kapaskuhan. Ipinasilip na rin ang disenyo ng mga milestone trophy na igagawad sa mga mananalong kalahok sa festival ngayong taon. Narito ang ulat. Opisyal nang inanunsyo nitong Martes ang film entries na bubuo para sa 50th edition ng Metro Manila Film Festival 2024. Mula sa 39 na script at 31 finished films na natanggap ng Executive Committee ng MMFF, ilang mapalad na pelikula ang bumuo sa lineup ng festival. Ang mga ito ay ang My Future You ng tambalang Seth Fidelin at Francine Diaz, uninvited nina Star for All Seasons Vilma Santos, Aga Mulak at Nadine Lustre, topak ni na multi-awarded actor Arjo Atayde at Julia Montes, Hold Me Close ni na Carlo Aquino at Julia Barreto, at ang espantaho ni soap opera queen Judy Ann Santos at award-winning actress Lorna Tolentino. Ang mga naunang 5 pelikulang kalahok sa festival naman ay ang Strange Frequencies Haunted Hospital ni na Enrique Hill at Jane De Leon, Green Bones ni na Dennis Trillo at Ruru Madrid, The Kingdom ni na Bossing Vic Soto at Manila International Film Festival Best Actor Piolo Pascual, Isang Himala
sila ni na singer-songwriter Aisel Santos and the breadwinner is ni na Uncabogable star Vice Ganda at comedy star for all seasons Eugene Domingo. Ayon kay MMFF at MMDA Chairman Romando Don Altes, pinag-uusapan na ng komite ang posibleng paglulunsad ng Summer Film Festival upang mapagbigyang makasali ang mga pelikulang hindi nakapasok sa edisyong ito ng MMFF. Well, yung 26 na hindi po napili, kung gusto nilang ipasok uli, papayagan po natin yan at no fee, hindi na po i-review kung ano po yung score nila, yun po pa rin yung magiging score nila sa pagpili po natin noong 10 pang movies na ipalalabas po sa Summer Film Festival. Sa kabilang banda, hindi napigilang maging emosyonal sa tuwa ng ina ni Arjo Atayde na si Sylvia Sanchez nang ianunsyo na kabilang ang topak sa official film entries. Kod sa anunsyo ng mga pelikula ay formal na ring ipinasilip ang mga igagawad na MMFF Milestone Trophy na gawa ng Filipino-American visual artist na si Jeffrey. Samantala, nagbigay naman ng mensahe si Percy Intalan mula sa Entertainment Producers of the Philippines para sa taunang festival na ito. These days, hindi siya tradition, lifeline siya ng industriya. In these uncertain times, the MMFF has become a beacon of hope for the industry. Kasi nakikita natin na may audience na, di ba, for most of the year, nag-aakala tayo na wala. Hindi na sila dumadating, marami na sila yung pinapanood. And then, last year's MMFF came along. And this proved everything. So kita natin, I mean, the fact that last year's MMFF was the biggest of them all is a sign to the whole industry na hindi, buhay na buhay. Ang festival ay tatakbo mula sa Pasko ika-25 ng Disyembre hanggang ika-7 ng Enero. Sa pagtatapos, panawagan ni Artes sa moviegoers na muling tangkiliki ng MMFF ngayong taon at higitan pa ang suportang ipinamalas noong nakaraang edisyon. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Maganda at tuloy-tuloy ang koordinasyon ng MMDA sa mga lungsod sa Kamaynilaan, alinsunod sa paghahanda para sa nalalapit na paggunita ng undas ngayong taon. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, patuloy na nagsusumite ang bawat lungsod ng kani-kanilang traffic management plan, partikular na ang mga lugar na may columbarium at sementeryo. Dagdag pa ni Artes, masusing pinag-aaralan at kino-coordinate ng ahensya ang mga pagpaplano dahil anya, hindi lamang mga lugar sa Quezon City at Maynila ang apektado sa daloy ng trapiko, kundi pati na rin ang mga kalsadang patungo sa mga sementeryo na galing sa iba pang pamayanan. At para naman sa abiso publiko at motorista, nakapost sa official na Facebook page ng MMDA ang ilang detalye tungkol sa mga posibleng rutang maaring daanan, parking spaces at do's and don'ts sa sementeryo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, lahar mula Bulkang Canlaon, posibleng umagos dulot ng bagyong Christine. Lampas dibdib na baha dulot ng bagyo, naranasan sa iba't ibang panig ng bansa. VP Sara handang sumailalim sa neuropsychiatric exam at drug test. Pondo ng NIA ilalaan para sa makabagong kagamitan at modernisasyon sa sektor ng agrikultura. MMDA patuloy ang koordinasyon sa mga lungsod para sa kahandaan sa undas. Kokoy De Santos ikinatuwa ang pagkasama ng kanyang 2 film entries sa MMFF. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.